all that we do. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. A blessed morning po to everyone. Ayan, tunay nga po na napakagandang tignan ng bawat magaganda at makakagabuang mga kapatid sa pananampalataya po. So, pwede po ba nating ngitian ang bawat isa? Yan, at nagagalak kayo na nakikita ninyo ang isa't isa po. So, ayan, as we start today, no, I just want to share to you the John chapter 14 verse 6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Then John 15:5, apart from Him, you can do nothing. Amen po ba? Amen. So, hinihikayat ko po ang lahat na tumayo. Tayo po ay umindak, sumayaw, at umawit na may kagalakan ng puso para po sa Panginoon. At yung mga ating mga kapatid po na sa kanilang mga tahanan, samahan niyo rin po kami umawit, magpuri sa Panginoon sa pamamagitan po ng mga awitin na nagbibigay kalakasan at kaginhawaan sa ating mga espiritu. Maraming po salamat. So let's sing One Way. Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always, always there. You are always, always there. Every hour and everywhere. Prison bound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever needs no end. One way! One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Jesus lives. Amen.
So bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Purihin siya. Tunay nga po, no, na siya ang ating daan. Siya lang ang one way, the truth and the life. We are not here kung wala po siya. No? Sabi nga po sa Acts chapter 6 verse 12, and there is a salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. And that name is Jesus. So only Him. Everything that we are in here, it's all about Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, into my heart. Coming back to the heart of my church. Blessing, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about
it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. Come on, church. It's all about you. Sa mga ating mga kapatid na nasa tahanan ngayon, kung ano man po ang inyong pinagdaraanan, kung ano man po yung mga sakit na inyo pong nararamdaman, kung ano man po yung mga bigat na sa inyong mga puso ngayon, ito yung time para talikdan nyo yan. It's not all about us, it's all about Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. About you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Panginoon, marami pong salamat, Lord God. Salamat po sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to press on toward our life as we grow in maturity in our journey, Lord. At samahan niyo po kami sa mga nandito that you feel that may mga spiritual burden kayo, may mga struggles kayo. Let's just focus our eyes to Jesus, only to Him. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth. Come on, church, if you know this song. Holding me in your embrace. Make this as your prayer to the Lord. Talk to Him. Talk to Him. That surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. I follow you all my days. Isang paawitin natin. Standing in awe of your grace, setting my feet, Setting my feet in your way.
entering into your presence to behold you face to face, God of all heaven and earth, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, your embrace, unfailing love that surrounds me. fading love that surrounds me. Oh God, I stand amazed, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be By your side, no longer outwardness. living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. We have been crucified with Christ, and it is now no longer us who live, but Christ lives in us, and the life which we now live in the flesh we live by faith in the Son of God, who loved us and gave himself up to us. So let's fix our eyes to Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Minsan pa, church, awitin po natin to. Gawin po natin ito isang panalangin, pakikiusap para po sa Kanya. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, you can sing out loud. Taas niyo po ang inyo po mga boses. Reach your voice to heaven. But Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Thank you, Jesus. Thank you for giving us your life to us, that we are here, we gathered. Salamat po na malaya po kami nakakapagpuri sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa bawat buhay na naririto, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapili sa amin, sa
Sa kapila po ng napakarami. We don't deserve your grace, we don't deserve your love. But you're so faithful to us. We thank you, Lord Jesus. No words to express our gratitude to you. We love you. Amen. Amen. You may now take your seats. We would like to encourage our parents to please accompany your kids upstairs sa ating pong Sunday School. At pagkatapos po mamaya ay sunduin niyo po sila para po maingatan din po ang ating mga kids. Okay, let's continue. At this moment po, let us commit to the Lord our petitions sa umaga pong ito. Shall we bow our heads and let us pray? Ama namin Diyos, tunay nga po na napakabuti mo sa amin. Lord, we gather here in your holy presence with thankful hearts, grateful for your unending grace and mercy, O Lord. As we come together in worship, we lift up our hearts and minds to you, seeking your guidance and blessing. Lord, dalayan po namin ang aming mga ministries dito po sa GCF Montalban. Lord, bless, Lord, our e-ministries as they try to enact your will in our community and beyond, Panginoon. Lord, may they are the lights of the darkness, reaching out with your love and compassion, O God. Lord, provide our leaders sa ating mga ministries with the resources they need, O God. And fill them with your spirit that they may serve effectively and passionately, O God. Lord, we also pray for our leaders and volunteers. Panginoon, we ask for strength and wisdom. Equip us with patience and joy in our service, O God, that may we lead and support our community according to your will. Panginoon, protect us from burnout and enable us to see the fruit of our labor as a reflection of your kingdom, O God. Lord, we also bring before you our brothers and sisters who are afflicted with illness, O God. May you comfort them in their suffering. May you provide them with the medical care they need and offer peace to their families, O God. May your healing hand be upon them, and may your presence be soothing balm for their worries and pain. Panginoon, namin din pong dinadalangin ang aming mga leaders sa aming pong government, O God. Inspire them with righteousness and integrity, that they may serve their people justly and promote peace and welfare for all. Panginoon, grant them with humility to seek your wisdom in their decisions and the courage to follow your path even when challenged, O God. Ama, sa umaga ding ito, amin din pong tinataas sa iyo ang aming pong mensahero that will give us, Lord, encouragement through your words. We pray for Pastor Dave that he will speak boldly your truths and principles, Panginoon, that will change our lives, Panginoon, as we listen. Lord, help us and unite us as your children. Help us to support one another in faith and action, to be diligent in our roles and compassionate towards those in need, O God. Panginoon, may our collective efforts glorify your name and spread your love throughout the world. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, at this moment, let us prepare our hearts as we proceed with our
communion. Today is the second Sunday of the month, which is Communion Sunday. It is a time of commemoration when we remember the life and death of our Lord Jesus Christ, who gave up his life for us. Let us hear and meditate on what Paul wrote in 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and of the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment themselves." Let us pray. Father in heaven, thank you for the work through your Son, Jesus Christ. Forgive us for whatever wrongdoings that we harbor in our hearts. Thank you for your forgiveness of sins through your Son. We pray to you, O God, that what your Son did on the cross made us worthy to do this. And we pray that as we do this, we will bring glory and honor in your name. In Jesus' name we pray. Amen. Feel free to pray your personal prayer for a few moments. Let me call the church leaders and the ushers to take their places. Surrounds me, oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a song.
to the cross, I follow you. Follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God, all of heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Serving you for all eternity. Set on you in this race that I run. This wafer is the symbol of the body of our Lord Jesus Christ, which He gave up for our sake. Let's lift the wafer and say, "Thank you, Jesus, for your body that you gave up for me." Let's partake. This cup is the symbol of the blood of our Lord Jesus Christ, which He shed for the forgiveness of sins. Let's lift the cup and all together say, "Thank you, Jesus, for your blood that you shed for me." Let's drink. Before the cups are collected, let's pray. Thank you, Lord, that we could do this to remember what you have done for us. Help us to live our lives to please you and honor you. In Jesus' mighty name, amen. Okay, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. God is pleased when we give with a grateful and thankful heart. He loves cheerful or hilarious giving. So we gave because He first gave His Son as an evidence of His great love for all of us. We gave because we love Him. So just before we sing our offering song and pray for the offerings, we would like to request everybody to please make use of our offering envelopes. Labeled as tithes. This is intended for our general fund. After you give your tithes and offerings, you also if you would like to give to our various ministries, you can do so. This is above your tithes and offerings to the Lord. So if you need pencils and pens, you can raise your hands and our ushers will assist you. Also inserted in our bulletin is our praise and prayer item slips. Meron po ba tayo dyan sa ating mga bulletin? So you can write down your thanksgivings and prayer petitions to the Lord. After writing, you can drop
them into our drop box dyan po sa ating ushers table. And would like also to love to be with you in our midweek prayer fellowship. Ito po ay ginaganap tuwing Wednesday po, 7 to 8 in the evening. So we'd like also to briefly acknowledge that our flowers to the Lord are offered, or our flowers today are offered to the Lord by Sister Christina Zita po. So everybody is ready to worship the Lord through our giving. Then let us stand once again and sing our offering song. Praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, God, acknowledging your abundant blessings in our lives. Lord, as we present our tithes and offerings, we do so as an act of worship and thankfulness for your unending grace, O God. Lord, bless these gifts, and Lord, multiply them for the furtherance of your work here on earth, O God. May they be used to spread your love, serve our community, and strengthen our church, O God. Lord, guide us or our leaders to be a good stewards for all of these resources, O God. You provided for us. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. You cannot take your seats, sir. So while we are collecting our tithes and offerings, here are some of our announcements. Youth service po. This April, GC Montalbang Young Ambassadors Ministry will have its second season of Youth Life Series. So we are inviting you all to come and discover God's unique design for you. It's an in-depth look at each other of the 9 spiritual gifts. So it is discovering your spiritual gift. And to discover the steps to nurture and activate your gifts in practical ways. You will learn about potential roadblocks that can inhibit your gifts, as well as your pitfalls to avoid. So God created you with purpose and passion. Learn how to you can take the gifts He's giving you and use them to advance His kingdom in ways you never imagined. So it's time to go deeper. It's time to discover God's unique design for you and become the person He created you to be. So youth service is every Sunday, 2 to 4:30 p.m. at the worship hall. So see you there, mga young ambassador po. Another announcement po, our evangelism discussion forum. So in response to the great commissions that Christ commanded us and to fulfill the GC Montalban's battle cry, know Christ and make Him known. We would like to invite and encourage everyone to please join our evangelism discussion forum. This is a 4-week evangelism training. And every Sunday right after the worship service. The forum will start on May 5, so mark your calendar. Please sign up at the ushers table, and together let us deepen our knowledge and love for Christ. Another one is the Sunday School Teachers Training. So, calling all GC Montalban Sunday School teachers and volunteers who would like to be part of our children's ministry. There will be an equipping classes for teachers on April 21. Yan po. So Sunday after the worship service at 1 to 5 p.m. doon po sa ating primary room. So learn about classroom management and
handling children's behavior. So the children's ministry is in need for more teachers and assistant teachers. New volunteers are welcome to join the training. So please register at the ushers table or get in touch with the teacher or Teacher Pau Quares. Nandito po si Teacher Pau. Teacher Pau? Wala po si Teacher Pau. So we hope to see you at the training. Let us learn together for our Sunday school teachers training po. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Romans chapter 12, verses 1 to 2. Again, Romans chapter 12, verses 1 to 2. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat. Glad to be back dito sa GCF Montalban. At nakita nyo naman po, yung binasa po natin is actually your theme for this Sunday. At nakakatuwa po because in the next few Sundays, ang inyo pong forum is about evangelism. Tagmantugma ho yun kasi doon sa center, yun po ang trust ng mga growth groups. Kaya I do not know, baka may nag-inquire sa inyo doon, sumama kayo, but napakaganda ho ng evangelism. Good to be reminded about evangelism sapagkat yan po ang ating trabaho. Spiritual maturity, yan po ang ating lesson ngayon. How do we grow mature in the faith? Ito yung pag-aaralan natin ngayon. At 2 passages lang po ang pag-aaralan natin. Anong binigay po sa akin yung tema ni Pastor June, umiisip po ako ng maturity, about maturity. Definitely, it is always yung para sa mga mananampalataya, yan po ay nasa New Testament. Bago po ako magpatuloy, manalangin po muna tayo. Our gracious loving God, we thank you, Lord, for this new hope and new day that you have given us. Not only, Lord, to worship you as a duty, but Lord, this is an expression of our gratitude and love for your faithfulness sa aming buhay. Marami pong salamat, Panginoon Diyos, that every day, Panginoon, you sustain us, you provide for all our needs, at higit sa lahat, nangungusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan upang ang aming buhay, Panginoon, ay maging maayos, maging masunurin kami sa lahat ng inyong ipinag-uutos. At kami po ay lalago lamang sa aming pananampalataya, magiging maituturing na talagang may kaalaman, may kasapatan, may maturity sa aming pananampalataya kung kami po, Panginoon Diyos, ay tatalima. Tulungan mo kami ngayon maunawaan ang inyong salita. Pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan at ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa lahat ng pagpapala na inyong ipagkakaloob sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nabanggit ko po kanina, ang tema nyo ay about spiritual maturity. 2 verses lang po ang ating pag-aaralan. At bago po ako mag-introduction, meron lamang po akong i-quote dito na hindi ko na ilagay sa aking PowerPoint. Ano ho ba ang ibig sabihin ng maturity? Does it have something to do with age? Definitely. No? Pagka ikaw ay 50 anyos na o even more,
dapat iba na yung thinking mo. Dapat hindi ka na tulad ng isip ng bata, not unless na meron kang kapansanan. Hindi maganda ang iyong mental state. But ang maturity, yan ang ine-expect sa atin ng Panginoon sa ating paglago sa pananampalataya. At yan ay makukuha lamang natin sa ating pagtalima. Alam nyo, sa lumang tipan, yes, there are appeals upang ang bansang Israel. Ito po yung madalas kong sinasabi. Pagka nagbabasa kayo ng Old Testament, isa lamang po ang audience niyan. From Genesis to Malakay. Ang audience po niyan, mga Hudyo, mga Israelita. Nung kapanahon na ni Abraham, ang tawag sa kanila, Hebreo. So, doon, wala ka namang makikita na mag-mature na kayo sa pananampalataya because the appeal, even of the writers of the Old Testament, is always to faithfulness and obedience. Ito ang tandaan natin, bilang mga mananampalataya. Kung hindi tayo faithful at hindi kayo obedient, isa lamang ho ibig sabihin nun, you are not maturing in the faith. Ganun lamang ho yun. Ang paglago sa pananampalataya, yan po ay nakukuha sa pagtalima. Kaya lamang may mga mananampalataya na ipinagwawalang bahala nila ang salita ng Diyos. Kaya may mga maituturing, di ba? Usually, ginagamit natin yung term na yan eh. Kahit na sa Bible, wala ka namang makikitang baby Christian eh. Di ba? Wala ka namang makikitang natural Christian. The natural man, meron. Pero yung natural Christian o carnal Christian, late century na po yan. Siguro mga 20th century o even 19th century. Inisip ng mga Bible scholars yan. But, pwede naman po natin magamit sa ating century ngayon. Wala naman pong problema. Ano ba ibig sabihin ng maturity? Sabi rito, ito po kinuha ko and I quote, maturity is the ability to do a job whether you are supervised or not. Di ba? Sino po man nagtatrabaho dito sa opisina? Yan, marami, no? Siguro wala naman kayong AIDS, no? As if doing something. Alam mo yun, may mga ganun eh, nagbibisi-bisihan pagka nandyan yung boss eh. Pero kung hindi ka, kahit na nakikita ka ng boss mo o hindi, you must do your job. It is the ability to do a job whether or not you are supervised to carry money without spending it. Yan. Di ba, mahilig tayo mamasyal sa mga malls eh, hindi ba? Ako, pagka namamasyal ako sa mall, hindi naman ako actually bumibili. Lalo na ngayon, siguro punong-puno ang mall dahil sa init eh. Ako hindi naman ako talaga bumibili basta-basta. Pupunta lang ako ron, window shopping. No? Sabi nga nila, window shopping, marami ka ng bintana na nabili. Titingin ka lang. Ngayon, pagka mag-iipon ka, hindi ka naman ganun kayaman eh. No? Nangyayari yan. Now, kung meron kang pera, pagka ikaw naman ay bili ng bili, impulsive buyer ka naman, which is not also good. To carry money without spending it and to bear an injustice without wanting to get even. Yung hindi ka naghihiganti, ang hirap sabihin nun eh. Hindi ba? Yung pagka nagawan ka ng masama, ang isang taong mature, you would not even think of retaliating. Hindi ka maghihiganti kung mature ka. Pero kung ikaw ay hindi mature, mangyayari sa iyo yan. Mangyayari sa iyo na you would not even follow what the Word of God says because nasaktan ka. How do you get even with your enemies? Forgive them. Then you get even. Yun ang sabi ng isang Bible scholar. To get even with my enemies, I will forgive them. Easier said than done. But it takes maturity to forgive. Di ba? Mahirap yung kasi pagka hindi ka rin nagpo-forgive. Anyway, yan po ang sinasabi rito ng isang ni Abigail Buren. Sa Hebrews 5:13 naman po, verses 13 and 14, rather, Hebrews 5 verses 13 and 14, for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. Verse 14, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment, trained by constant practice to distinguish good from evil.
Ganun yun eh. Minsan tatanungin natin, Lord, okay to? Okay ba sa inyo to? Ganun yun, hindi yung isipin mo lang yung gusto mo na, okay na siguro to, pwede na to, maintindihan naman ako ng Panginoon. Hindi ganun ang kalakaran ng buhay eh. Magkonsulta ka muna, gagawin ko to, Panginoon Diyos. Pero ikaw na rin na magsasabi niyan because tayo mga mananampalataya, tandaan niyo, don't forget. Alam niyo siguro to, hindi ko na kinakailangan i-reiterate. The Holy Spirit is living in us. Bagaman tayo ay may struggle because of our sinful condition, di ba? The flesh and the spirit, talagang conflict yan. But mind you, the spirit will always tell us, anak, wag. Kaya lamang, matigas talaga ulo natin. Matigas talaga ulo natin. Kahit mga pastor, may isang matigas ang ulo. Paul in his letters to the Christians in Rome, tandaan nyo, ang audience dito ni Apostol Pablo ay mga mananampalataya sa Roma. Di ba madalas kong sinasabi sa inyo, pagka ako'y nagpipreach dito, ang trust ng New Testament primarily are believers. Now, in his letter to the Christians in Rome, reminded them about spiritual disciplines for spiritual growth or maturity. In chapters 1 to 5, he discussed about doctrines. Siguro, nag-observe ba kayo? Lalo na kayo, I commend you for those of you who have a pattern in studying the Bible. Pag nagbabasa ka, hindi lang yung verse, chapter lang binabasa mo. Pag binasa mo yung verses 1 to 5, doctrinal yan, given yan. Nandiyan yung Romans 3:23, 6:23, for the wages of sin is death, yung isa pa, for all have sinned, given yan. 1 to 5. Pagdating mo ng 6 to 11, yaan naman ang practical. No? Practical yan. Kinakailangan mong ipamuhay ang salita ng Diyos upang ikaw ay lumago sa pananampalataya. Kaya kung minsan marami tayong mga mananampalataya, no? Minsan, maski ako, guilty ako niyan eh. There are sometimes na I give into the flesh, pero pinag-aaralan ko po yan. Mahirap talaga struggle. Hanggat hindi ka nagpapasakop sa banal na spirito, sinisiguro ko sa inyo, darating ang panahon, malulugmok din tayo. Mahihikayat tayo. Yan po ang sinasabi rito. Doctrinal, practical. Hanggang chapter 6 to 10 yan, o to 11. Pagdating mo ng chapter 12 na pag-aaralan natin, first 2 verses lamang. Sinasabi rito ni Pablo, this introduction portion is a prelude, a preparation to the discussion of specific duties to every believer. Yan yung sinasabi rito na, it sets forth the basics one must meet before he is prepared to face life's challenges as a believer dito sa mundong ating ginagalawan. Only an intelligent commitment yan, no? Of light, in the light of God's gift of salvation will satisfy His needs. Alam nyo, ang ginagawa natin dito, we are not satisfying ourselves. Sinasatisfy natin kung anong gusto ng Panginoon Diyos. Iyan yung sinasabi dito ni Pablo. Imagine niyo yung kanyang mga kausap, may mga mananampalataya na sa Roma. So dito sa ating pag-aaralan, ang condition natin, chapters 1 to 5, pagdating mo chapter 6 to 11, ano bang kaloob ng Diyos? God's gift of salvation. So from past condition, tayo ay sinful, pinagkalooban tayo ng kaligtasan. How do you now walk a righteous life before God? May panuntunan ng Diyos. Alam nyo, kahit na hindi ko na i-explain sa inyo to, alam nyo kung ano spiritual disciplines? There are actually 3. At least 3 spiritual disciplines para sa isang mananampalataya. Hindi naman maintindihan ng mga unbeliever yan eh. Hindi nila maintindihan yon. Tayo lang mga Kristiyano ang nakakaintindi what spiritual disciplines are. Siguro alam nyo na yung dalawa. Kahit na hindi ko sabihin sa inyo, alam nyo na eh. Ano ba yung dalawa? Dalawa lang, sige. Ano yung dalawa? Ha? Ano yung dalawa? 2 of the many spiritual disciplines. Ano? Excuse me. Maaring nakalimutan nyo. Nakalimutan siguro.
Pero actually, dalawa lang yan talaga yan. Mamaya ko na lang sabihin sa inyo. Now, tingnan natin yung verse 1. Sabi dito ni Pablo, dare to be different. Di ba? Sabi ni Pablo rito. Alam mo si Pablo, I appeal to you. Ito yung isang apila. Siya ay nakikiusap. I appeal to you, therefore, brothers. Now, pagka nakikita nyo sa Old Testament ang salitang brothers, hindi exclusive yan sa lalaki. Ha? Tatandaan nyo po yun. Brothers, siyempre, masculine, refer to the man and the woman. Kaya pag sinabi mo yan, I appeal to you, therefore, brothers, kung babae ka, hindi, para sa akin yan eh. Hindi pwede yung kahit na sa Colossians, di ba, no? Children, obey your parents in the Lord. Dalawa ka agad yun. Di ba? Yun ang sinasabi natin dito. By the mercies of God. Kita mo kaagad, no? Ako'y nakikiusap sa inyo dahil sa awa ng Panginoon, sa inyo, sa atin, na ihandog. Sabi niyo, to present your bodies as living sacrifices. Kasi, pagkapatay ka na, wala ka na i-offer. Di ba? Wala ka na i-offer. Kaya paano mo mapapakita sa Panginoon Diyos ang gratitude sa Kanyang ginawa sa ating buhay? Pasasalamat, verbally, at sa pamumuhay ng maayos. Ulitin ko, hindi kayo makakapamuhay ng maayos kung kayo ay disobedient. Huwag natin kalimutan yung salita. Huwag natin parating gagawin isip na, naintindihan naman ako ng Panginoon. Yeah? Maintindihan ako ng Panginoon sa ginagawa ko. Alam naman niya ang kondisyon ko. Wala namang problema doon eh. Kaya lang, pag nagpaparusa ng Panginoon, intindihin mo rin siya. Holy, banal, and acceptable to God, which is your spiritual worship. Pag sinabi mong holy, kasi nung kanilang kapanahon, kahit na sa Old Testament, yung mga hayop na ino-offer ng mga priest, holy yan, without blemish, spotless. Yun ang sacrifice na tinatanggap ng Panginoong Diyos, ng Diyos Ama. Kaya nga si Jesucristo, spotless yan eh. Without blemish. Siya lang ang tao sa balat ng lupa na lumakad dito sa balat ng lupa na sinless. Siya lang ang hindi nagkasala. Ano man ang pananaw ng ibang tao. Kagabi nga, nagbabasa ako, na-open ko yung Facebook ko, nakita ko lang sa caption, 20 celebrities who did not believe in God. Sadly, may isa-isa ko bakit sila hindi naniniwala. Obviously, sa iba, naging agnostics, no? Nandun yung pangalan ni Johnny Depp, tsaka si Amber Heard. Kilala niyo yun? Yung lumabas sa Aquaman, yung babae, kilala niyo siguro yun. Now, naisip ko lang, Johnny Depp and Amber Heard, they do not believe in the existence of God. And I came, ito po personal conclusion ko. The reason why they got separated. Di ba? Nanalo nga si Johnny Depp dun sa Tama ba? Si Johnny Depp ba yun? Oo, si Johnny Depp, no? Nanalo nga siya ng $10 million o even more. Nakakalungkot because there are people who do not believe in God. Imaginein mo, nakita niyo siguro sa Facebook yung solar eclipse, di ba? Nakita niyo? Sino makakagawa nun? Sino makakagawa nun? Kahit na nga siguro yung mga atheists, magtataka sila eh. Paano nangyari yung ganun? And yet they do not believe in God? Hindi ba? Anyway, sabi rito, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Verse 2 kaagad tayo. Do not be conformed to this world. Conformity. Hindi yung, pwede na yan. Ganyan ang uso, ganyan ang kalakaran, pwede na yan. Kung minsan, ako inisip ko, accepted ng society. Di ba? Katulad ngayon sa Thailand. Di ba? They are the last country to approve of same-sex marriage. Kaya nga ang tawag sa kanila sa mga, wala naman talagang third sex kahit sa Biblia eh. Ano lang yun, idea lang nila. Di ba? Kaya sa kanila, yung mga alanganin, yung mga bading, yan, gamitin natin salitang bading, yan naintindihan nyo no?
Lady boys ang tawag sa kanila. Ang gaganda. Pagka tinignan mo sa picture, kala mo talaga babae. Pero ang tawag sa kanila, lady boys. Nagpapaano sila, nagpapapalit ng kasarian. Imaginein mo yon. Do not be conformed to this world. And some, parang Lord, ayoko maging lalaki. Gawin mo lang akong babae. Ang hirap mo na. Di ba? Sinuway mo na ang Panginoon sa design niya para sa'yo, pinilit mo yung gusto mo. Kaya dito sabi ni Pablo, do not be conformed to this world, but be transformed. Transformation, total change yan. By the renewal of your mind, and that by testifying, you may discern what is the will of God, what is good, and acceptable, and perfect. Now, what do we see in these two verses? Titignan natin. Kala nyo, tapos na, no? Tama. Anyway, titignan po natin kung ano yung sinasabi dito. Hihimayin natin itong verses na to. We observe an instruction or a command urging from someone in authority. Di ba? Si Pablo, authority yan sa salita ng Diyos. The 12 apostles are actually authority on the Word of God. Kaya yung appeal na rito, maganda pa nga yung appeal niya, no? Pag nag-a-appeal ka, nakikiusap ka. To someone coming from an authority, nakikiusap ka. Hindi ba? Maganda yun eh. Ba? Ako ay mataas. Ako ay iba. Kuminsan yung authority mo, nagagamit mo sa hindi maganda. Pero maganda rin naman yung may authority ka, meron kang pagpapakumbaba. Sabi nga ni Pablo, I appeal to you. Yun ang sinasabi niya. We observe an instruction or an urging with an element of appeal. Ito yung first time, no? Nakarinig yung mga mananampalataya ng apostolic instructions. Kasi by that time, wala na si Kristo noon eh. Baka yung mga alagad naman ni Kristo kung saan na sila nagpunta. Alam naman natin si Pablo ay was an apostle to the Gentile. Di ba? Yung Christian church noong araw, kapanahonan ni Kristo, nung umakyat siya, composed of Jews and Gentiles. Hindi nga sila magkasundo sa isang iglesia because of their practices. Now, what is true dedication? Sabi dito ni Pablo, the body, Paul mentions here, serves as a vehicle that would implement the desires and choices of the redeemed spirit. Kaya kung kayo ay nararanasan nyo na kayo ay redeemed na, talagang tinubos na kayo ng dugo ni Kristo at masasabi nyo sa inyong sarili na ako ay mananampalataya, one day, makakasama ko ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Then, what is the requirement? Sabi nga rito, even our desires and even our choices. Pag may desire ka, may choice ka, you cannot implement that without this physical body. Kaya nga vehicle ang sinabi. You can only do that through a medium. Yun ang sinasabi. At yung apela ni Pablo rito sa mga mananampalataya sa Roma, 2,000 years after, he wrote Romans, siguro mga between 55 to 60 AD na sinulat yan. Wala na si Kristo, nasa langit na. Applicable pa rin sa atin. Ganyan ang paalala ni Pablo sa atin. To present, ito naman, pangalawa, to present or offer means a consecrated condition. Alam mo, ang picture dito, ay without blemish holy, by renouncing the sins of the old life and being committed to a life of obedience. Yung mga dati nating ginagawa, dapat hindi na, tinatalikuran na natin yan. But sadly, may mga mananampalataya na hindi makaiwas sa hold nung kanilang previous na condition. Alam mo yung sinasabi rito ni Pablo, to present or offer, yaan ay ang isang magandang illustration yan, yung marriage. Marriage illustration, committing to the spouse. Yung commitment nyo sa isa't isa. Yan yung sinasabi rito. Ang marriage naman, lifetime yan eh. No? Pero meron kang commitment yan. It means a consecrated condition without blemish, holy.
Kaya ako nga pasintabi na sa mga ladies. Ako natutuwa ako sa mga ladies na when they enter into a married life, pure sila. Pure sila. Kahit na ano sabihin ng mundo, old fashion ka naman? Ha? Ngayon ka ba lang magiging ano? It does not matter kung ano pananaw ng mundo. Tignan nyo yung mga sikat na singer sa Amerika. Tinignan ko lahat yan From Miley Cyrus to Taylor Swift, kay Madonna. Tinignan ko yung life nila. Kalain mo, to my surprise, some of them, mahigit 20 ang naging boyfriend. Nakakalungkot. Pero kung sasabihin mo na, I would present my my body sa aking mapapangasawa, pure, siya lang. Dahil sa akin, personal ko lang po ito. Commendable yan para sa akin. Kahit na ano sabihin ng mundo, ang ibig mong sabihin, kayo na magtuloy nun. Pero sa akin, commendable yon. At sa panahon natin yon, 1 out of 10, kung makakakita ka pa ng isa, I doubt that. Because kahit nasa Amerika, as early as 13 years old, they lose their blank. Di na may nakuha niyo sa sabi ko, how do you now present a consecrated body? Lalo-lalo na sa ating Panginoon. Without blemish, holy, by renouncing sins of the old life. Yun lamang po ang paraan. Tatalikuran ko na ito, Lord, punta na ako sa iyo. That is the way to renounce sins of the old life. Being committed to a life of obedience. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Obedience is key. Isa yan sa napakaraming tema sa salita ng Diyos. Pagka nag-aaral kayo ng Bible, tingnan niyo yung mga tema sa Biblia. Number 1 dyan, holiness ng Panginoon. Be holy because I am holy. Pangalawa dyan, love, faithfulness, yung mga karakter ng Panginoon. We need to emulate those characters sa ating buhay. And that's the only way to grow, mature in the faith. Sabi nga rito acceptable as our spiritual act of worship means reasonable. Alam mo, kaya nga tayo pag umaharap tayo sa ating Panginoon, dapat walang namamagitan sa atin. Simba ka nga na simba, naglilid ka pa ng Bible study, nagwi-witness ka pa, meron ka namang kasalanan na hinahawakan. Alam mo yun? Yes, maitatago mo naman yan, walang problema dyan tinan kong Bible study, kanta ako para sa Panginoon, yes. Pero kung meron kang kasalanan na ay mong bitawan, hindi nga alam na ibang tao yan. Don't forget, sabi nga nung kanta, God is watching us. Hindi ka makakalusot. Hindi tayo makakalusot. Acceptable as our spiritual act of worship means reasonable service which covers the entire range of the Christian life and activity. Imagine mo, tayo ay mga mananampalataya. Kung hindi makikita ng sanlibutan niya sa atin, yung magandang patotoo, wala na. Paano nila mamahalin ng Diyos natin? Di ba? Hindi naman nila pwede sabihin yun, Diyos nyo, tsaka Diyos namin pareho. Yes! Sige. Pero mas may advantage ka because kilala mo si Kristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Hindi tayo nagiging exclusive bilang mga Kristiyano. Kaya nga ang trabaho natin to share the gospel. Hindi natin alam kung sino ililigtas ng Diyos. Kalungkot nga, merong isang iglesia na huwag ka na mag-preach. Huwag ka na mag-share ng gospel. Kung yan ay ligtas, ililigtas ng Panginoon Diyos yan, mag-share ka ng gospel o hindi. Tama naman siya. Kaya lang, Diyos lang ang nakakaalam mo, ikaw hindi mo alam. Di ba? Pag dumating ka sa Old Testament, sasabihin ba kay Moses, Moses, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon? Kay Noah, sasabihin mo ba yon? Prerogative ng Panginoon Diyos yon kung sinong gusto niyang dalhin sa langit sa Old Testament. Pero sa bagong tipan, meron tayong standard. Magulo ba ako? Palakad-lakad ba ako? Hindi ba ka nahihilo? Hindi naman siguro, no? Mahilig talaga ako magagalaw Pasensya na kayo, Dito yata ako nag-please na sabi nung cameraman huwag ka masyadong magagalaw, nawawala ka sa screen. Hindi, doon pala sa
sa isang ministry ko. Yun ang sinasabi natin dito. Reasonable service means it covers the entire range of our life and activity. Pagtalima lang yan. Kahit na sinong tumayo rito sa pulpito, ito lang po ginamit ko. By heart siguro, alam niyo yan. But you have to know the real meaning. Bagaman alam niyo naman ang meaning niyan, we have to be reminded. Maski ako pag binabasa ko to, Tapos hihimayin mo yan, di ba? Makikita mo yung talagang layo ng ating Panginoon. Yan pa lang ang verse 1. Imagine mo kung 10 verses pala itong gagawin ko. Alauna na tayo matatapos. Verse 2 na tayo. Sabi rito ni Pablo, what do we notice dito sa verse 2? Ayan. Another command, do not. Ayan. Alam niyo naman to, di ba? Pagka nakita niyo ng word na do not, whether New or Old Testament, command yan. Wag mo nang isipin kung ano yan. Sinabi sa'yo, do not. Kaya do not. Di ba? Sabi nga nung isang denomination meron silang live program yung denomination nila. Sabi nung isang speaker doon alam mo, Brad, eto, nagkamali si Pedro dito. Wow. Imagine mo, nagkamali pa si Pedro Mali ang mga apostol dito. Wow. Nung pinanunod ko, natawa na lang ako Pero nainis ako. Sabi ko, mas marunong pa pala to sa mga alagad ng Panginoon. Alam mo, mga kaibigan, we are no better than those people. Whether Old or New Testament characters, we are no better than those people. Siguro pagka hinambing natin ang sarili natin kay Judas, hindi ako katulad ni Judas. Sa jeep lang pag hindi ka nagbayad. Ano ba? Hindi sa jeep. Sumasakay pa ba ng jeep dito? Ano sabi nakalagay? Who does not pray? Talaga tayo mga Pilipino, magaling tayo sa ganun We need not compare ourselves with characters of the Old and New Testaments. They are better. Kahit na nagganon ang kanilang naging patotoo, there is a lesson to be learned sa kanilang pamumuhay. And yet, nangungusap sa kanila ang Panginoon. Ito nakaraang Holy Week. Pagka titignan mo yung buhay ng 12 apostol, magulo yung buhay nila Ang gugulo nila Kung isipin mo, yung mga apostol ni Kristo, ang gugulo nun. Pinagsama mo yung may isang rebelde at isang tax collector. Buti hindi sila nagpapatay doon, si Mateo at si Judas. Tsaka di ba? Imaginein mo yon. Because of their common denominator, they were able to live out the principles as followers of the Lord Jesus Christ. Ganyan din sa iglesia. Minsan, may mga tao sa simbahan totoo to galit ako kay pastor. Ayoko sa kanya. Di ba? Galit ako sa elder na yan. Isang tabi mo yung galit mo. Kung nagagamit naman ng Panginoon Diyos yung kinainisan mo, well and good. Pabayaan mo siya. Hindi mo problema yun. Another command, do not be conformed. It means our service or commitment has to be maintained. Hindi yung mediocre ka. Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Di ba? Maraming ganyan sa mga, siguro sa mga kapwa ko pastor, maraming ganyan. Kahit na yung isang miyembro niya, alam niya ang hindi magandang pamumuhay, because malaki magbigay, kung nakaupo dyan, dito siya magpipis sa kaliwa. Lalong-lalo na kung ang tema mo, adultery. Di ba? Dito lang siya. Pag dumaan siya rito, gaganunin siya. Nahirap. Do not be conformed. Yan ang sinasabi rito. It means our service or commitment has to be maintained, being redeemed of God. Huwag natin kalilimutan yon. That's one way to grow mature in the faith. To not be conformed. To maintain. Hindi tayo mediocre. Pwede na to. Merong ganun yung half service ba? Pwede na yan. Di ba?
Buti na lang dito, yung mga ushers, committed kayo. Sa ibang churches, yung mga ushers, Brad, ba't hindi ka naka-uniform? Di ba? Tinatamad ako mag-usher di ba ikaw naman na nag-commit ng volunteer ka? O sige, okay lang. Wala namang kaming hold sa'yo kung volunteer ka Pero when we dedicate ourselves to the Lord, commitment ang kailangan dyan. It has always to do with commitment. Ito pa, isang reminder. Ikaw at ako has been delivered. Huwag nating kalilimutan yan. Bagong Kristiyano na tayo, bagong tao na tayo. Di ba 2 Corinthians 5:17? For you are now a new creation. The old has gone. The new has come. Huwag nating kalilimutan yan. The believer has been delivered from this present age. Do not be conformed to this present age. Ano yung present age na sinasabi? 2024? Hindi. Yes, the year. Pero yung present age, since time immemorial, kahit na panahon ni Titus, panahon ni Paul, ganyan ang mga tao. Talagang tayo, makasalanan tayo. Despite having a relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya ang Panginoong Jesucristo, anak, sumunod ka naman sa akin. Itong hinahangad ko sa iyo, hindi lang para sa kabutihan mo, para na rin sa patotoo mo, para sa kapwa mo, na makakilala sa akin. Kung hindi ka mabuting ehemplo, sabi nga nung isang komentaryo na nabasa ko sa John 15, the true vine, pagka wala ka ng pakinabang, nanggugulo ka lang, sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, halika na rito. Gusto niyo ba yun? Gulo mo Bakit? Di ba nga sinusunog nga pagka binasa mo yung meaning ng John 15, I am the true vine. Without me, you cannot bear fruit. Di ba? Sasabihin ng Panginoon Diyos, ang ganun gulo. May mga Kristiyanong ganun panggulo. Di ba? Hindi ko nilalahat pero meron niya sa simbahan. Minsan tataka ko, Panginoon, bakit di ba naglalagay ng mga ganito? Wala nang ginawa kung hindi manghingi. Di ba? Wala nang ginawa kung hindi mang-away. Maging chismosa at chismoso. Tataka ka Pero alam mo, kahit na ganun ang kondisyon, isipin mo na lang, kaya Panginoon, ginagawa mo yan for us to learn something. And for them to also learn. Kahit na yung mga nang-aabuso sa simbahan, matututo sila. Meron naman talaga mga abusado. Yung, Brad, pag-pray mo naman ako. Yan, mga hiding under the guise of prayer. Meron akong problema financially. Patay ka na. Pagka nag-umpisa na ganyan, pera ka agad yan. Pera yan, sigurado. Hindi ko po nilalahat. Pero yun na sinasabi ng ating Panginoon dito. Do not be conformed to this present age. And sometimes, tayo mga Kristiyano, we conform. We compromise. We accept what is acceptable to society. Di ba? Totoo naman yan no? Lalong-lalo na ako, inis ako nung dati yung reproductive health bill. Pinagtatalunan yun Hindi ko alam, naimbita yata ako sa forum dun para sa, against ako dun. Ayoko yun Bakit? It promotes fornication. Di ba? Sabi ko, wag na, kayo na lang. Hindi na magugustuhan ng comment ko. Baka mainis pa kayo sa akin ngayon di ba? Same-sex marriage. Inis na inis din ako dyan. Pinopromote pa sa TV yan. Di ba? Pagka nanonood ka, parang asaya-saya nila. For entertainment. Sa panahon natin ngayon, we need not be entertained. Kaya lang, nung pandemic, wala kang magagawa Hindi ka makalabas ng bahay. Nanood ka na ng TV. So, entertainment yan. Nakakalimutan na natin ng values sa buhay. At pagka yung values ay sinet aside mo, tandaan mo, hindi ka lalago sa pananampalataya. Mamaya sasabihin ko sa inyo at least 2 or 3 ways to grow mature in the faith. Sabi rito, renewing of the minds. We must recognize the workings of the Holy Spirit in our life. Indwelt tayo Yan ang isang napakagandang ginagawa ng banal na Espiritu sa atin. We are not ignorant of God's will in our life. Be holy because I am holy.
Hindi ba? Maganda yung ganyan, tayo magpapakita ng kadalisayan at kabanalan sa ating buhay. But, limited as we are, sinful as we are, regardless of our renewed condition, nahihikayat din tayo ng kasamaan. Di ba? Tulad yung, alala ko yung Son of God in hiding. Son of God in hiding, ayaw mo lumabas. Di ba? Ang dami niyang kaso. Ano sasabihin ng mga followers niya? Ang aming mahal na pastor, persecuted. Persecuted, halos 50 ang witnesses against sa'yo. And people are really blind. Nanonood ako noon nung sa Kingdom of Jesus Christ. Pinanonood ko yung mga iba-ibang denomination And sadly, pagka nanonood ako noon, on television, akin ang kaluluwan yung lahat. Hindi kayo makakarating sa langit kundi ako. Wow. Si Kristo lang ang nagsabi noon Iniisip ko tuloy na bago na pangalan ni Yesu Kristo, Apollo Kibuloy na pala. Kumisan hindi ko talaga maisip na magbanggit ng mga pangalan ng mga heresies. Sa Amerika, tulad ni John MacArthur, galit na galit kay Joel Osteen yun. Sa pulpito, dito sa Pilipinas, pagka ginano mo yung kapwa mo manggagawa o so-called, kahit na heretical yung teaching nila, ikaw, you would be accountable for that. Pero bakit ko sinasabi yan? For you to be able to distinguish what is false and what is true. Naalala ko yung isang kasama namin sa GCEP is dati. Tumigil na siya ng pagsisimba. Hindi ko alam kung bakit hinahanap namin. Kasi konti lang naman kami sa East at that time. Siguro mga, hindi naman, marami kami kasi tinitingnan namin yung mga listahan ng mga members. Tinitingnan namin kung nandun sila. Nawala sila sa naging inactive. Nawala na. After 2 or 3 months, nabalitaan namin, lumipat ng ibang reliyon. Wala namang problema doon. Kaya lang, masama, napunta sa kulto. Imagine mo, nalaman mo na yung totoo, pupunta ka pa sa kulto? Ano ibig sabihin nun? Sino may kasalanan? Naghahanap ka, hindi ka masatisfy. Di ba? Kaya tayo, alam mo, madalas ko po sinasabi ito, not because we are DCFers. We are blessed as a church, as a body. Maganda yung preaching natin dito. Kahit ako, natututo ako sa mga kapwa ko preachers Maganda. Because I have been to many churches. Na-invite po ako. Nakwento ko na siguro sa inyo yun. Pag tungtong ko sa isang church, napuna ko yung drums nila. Nakatakip. Tinawag yung pastor, Pastor, bakit nakatakip yung drum? Kasi pastor din, nalaman namin, Baptist ka Ayaw mo nang maingay Tinabi namin. Sa loob ko, kinalaman nun. Well, maganda naman yun, At least they respect my denomination. Pero sa akin, it does not matter. Binasa mo yung Psalm 150. Praise God with all instruments. Yung bang drums hindi instrumento yan? Meron mga churches na ganun. Pero ito sinasabi ko, if it is not essential, di ba? Non-essential yan, pabayaan mo na. Pabayaan mo na. Di ba? Makakita ka ng preacher dito na haba-haba ng balbas, haba-haba ng buhok. Di ba? Sasabihin ng mga tao, ba't naman ganyan yung preacher na yan? Di ba? Sasabihin naman ng iba na pinagtatanggulan, hindi, Brad, wag mong tignan sa itsura. Tignan mo yung puso niya. Alam mo ba, when the Lord Jesus Christ would change us, inside out. Di ba? Babaguhin ka nito, babaguhin ba yung dekoro mo? Ngayon, kung talagang hindi ka marunong maligo, problema mo na yon. Di ba? Ba't alam mo ang Panginoon? Iba talaga ang Panginoon Good and acceptable. Sabi nga rito rin, we are not ignorant of God's will in our life. Ano ba ang will ng Diyos sa ating buhay? Minsan tinatanong niya, ano kayang will ni Lord? Minsan may tinanong ka na, may asawa ka na ba? Hindi pa will ni Lord. Di ba? Sa mga lalaki rin, minsan may nakakausap ako, 40 plus years old. May girlfriend ka na ba? Hindi ka pa makita yung will ni Lord Ba hindi ka naliligaw?
Di ba? Paano malalaman ang will ng Lord kung hindi ka manliligaw? Iisa lang, alam naman natin ang will ng Lord sa ating buhay eh. Mga iba na mga secondary na lang yan eh. Will ba ni Lord na mapasok ako sa ganitong trabaho? Kung hindi ka sigurado, di manalangin ka. Pag nandun ka na, maraming salamat Lord. Di ba? Maganda yung we submit to the will of the Lord. We are not ignorant of God's will. Ano ang God's will para sa atin? Makakilala tayo sa Kanya. And to live a life that is holy and pleasing. Pag ganyan ang ginawa natin, we are maturing in the faith. God conditions the mind of the believer through His Word. Ayan. A discipline to mature in the faith. Mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung dalawang yon. Good and acceptable worship is based on God's standards. Hindi standard mo lang. Hindi ba? Hindi yung pwede na to. Di ba? Maiintindihan ako ng Panginoon. Di ba? Doon nga meron nga isang kapatiran eh, doon sa dati DCF, Eastin ako eh. Wala naman siyang gift ng exorcism. And yet, meron yata ro sa simbahan namin na hindi ko alam kung that is a mental disorder or that is actually kumbaga sa influence. Hinangad niya ngayon mag-exercise. Alam niyo, sabi ko nga, gift mo ba yun? Basta hindi. Yes. Di ba may mga ganun eh. We must be able to discern. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa Corinthians, sa Romans each believer is given a spiritual gift. Exercise that. Because if you exercise that gift diligently, tunay nga, masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay nagmamature. Kayo lang makakasagot niyan. Even yung mga kasama natin, mapupunan nila, uy, maganda ang buhay niya, maganda ang patotoo niyan. He is really mature. Maturing in the faith. Ito na spiritual disciplines na ating ipakikita. Knowing and obeying the urgings of the writer, then does one grow mature in the faith. Ito yung, sabi niya, present their bodies as living sacrifice. Do not conform. Dalawa actually yun eh. Doon lang okay na eh. Hindi niya na kinakailangan expound yun because in all his letters, Paul already expounded yung kanyang ninanais para sa mga mananampalataya. Alam niya yan. He is an authority on that. Because experience na yun. Alam niyo, minsan yung mga writers based also on their own experience. Sinasabi nila yung to be able to encourage others. At sa atin, yung mga experience ng mga writers, may makukuha tayo doon. And while we are reading the Bible, as the Word of God, ma-encourage tayo. One of the spiritual disciplines of the unbeliever is, ayan ang mga spiritual disciplines. Pakikita niyan, di ba? 5 yan. 3 lang o I will only dwell on 2. Prayer. You don't pray for 1 week, it makes you weak. Di ba? Tama, di ba? Tama naman yun eh. Kahit na kanino manggaling yun. Ay, nanggaling kay Pastor Dave, maniniwala dyan. Ang galing kay John MacArthur, tama ito. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. Tingnan nyo, how did the people of those times prayed? Paano sila nanalangin? Di ba? Meron nga silang mga Hudyo nga, meron silang 3 o'clock eh. Ginaya naman ng isang malaking denomination, meron din tayong 3 o'clock. Di ba? Well, the Lord Jesus Christ, in His, pagka siya ay nag-iisa, He would always withdraw to the mountain to pray. Kung mahalaga sa Panginoon ang pananalangin, sa atin, we take that lightly. Mali. One way for us to grow mature in the faith is to be a prayerful Christian. Alam mo, nung araw, pagka nakakarinig ako, pag-pray mo nga ako, Brad. Anong pag-pray natin?
Gahanap kasi ako ng helper. Wala akong makakita ng helper eh. Minsan sabi ko, aabalahin pa ba natin ng Panginoon? Pwede mo namang gawin yan. Di ba? And I came to realize that how significant or how insignificant prayer is, it is still prayer. Doon ko na pag-alala na it is total commitment and submission to the will of God. Kaya sa akin, pagka nakaalala ko yan, nakakento ko na yata sa inyo to in one of my preachings. Sabi nga isang TV host, alam mo, pinagpe-pray ko nga eh. Kung ano isusuot ko ngayong Thursday edition. Pwede naman, ano? Kaya lang, pagka nakita mo yun, titignan mo, isipin mo, parang napaka-practical naman nun. For you to even solicit prayer. Lord, ano ba susuotin ko? Lord, ano bang kakainin ko? But sa akin, that is dependency on the Lord. Walang problema doon. But paano pa tayo binigyan ng discernment ng Panginoon kung hindi mo naman gagamitin? Di ba? Kahit na yung tatay mo eh. Di ba? Pagka sinasabi, ay, alam mo na yan, anak ko, anong gagawin mo? Di ba? You know what is good and what is not good. If you have apprehension about what you're going to do, then tutulungan kita. Pero matanda ka na, 60 ka na eh. Bata ka siguro, pwede. Kaya pagka lumalago ka sa pananampalataya, nakakalungkot na sa ating mga Kristiyano. Ilan taon ko ng Kristiyano? 30 years na ako eh. Simple sharing of the gospel, hindi niya alam. Minsan meron ganyan nagsishare siya ng gospel. Alam mo sa atin, meron tayong visitor center eh. Diba? Yun daw ang gift niya eh. Doon siya sa visitor center. Doon, sige, mag-share ka eh. Yan naman yun para sa mga nagsishare siya. Tinanong siya nung sinishare niya. Ikaw ba, ligtas ka na? Hindi siya makasagot. Paano ka magiging credible nun? Sinasabi mo, maliligtas ka. Tanggapin mo si Kristo sa iyong buhay, magsisi ka. Ginawa niya yun. Tinanong siya, ikaw ba, Hindi siya makasagot. The only way for us to be credible is yung experience natin. Di ba? Nobody can refute your experience. Alam mo, Brad, nakakita ako ng multo eh. Hindi totoo yan. Ganito sinasabi sa Old Testament, experience na yun eh. You do not refute people's experience. Kaya dito, pray unceasingly, that is one of the many spiritual disciplines. Pero the two most common, number one is prayer. Ngayon, siguro alam nyo na, what is the other one? Ha? Ano? Ayan! Dito ka na. Hindi, nagtatanong ako, kaya kinakailangan mag-solicit ako ng sagot. Tama naman, di ba? How do you mature in the faith? Sige nga. 2 lang yung bibigay ko, 3 nga. Dinagdagan ko pa na isa. Actually, 5 yan. Marami pa siguro. Pray without ceasing. Sabi nga rito ni Pablo, doon sa batang mangangaral, reading the Word of God. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Verse 17, so that the man of God, of course, ang audience ni Pablo rito, si Timoteo. Pastor kasi siya, young pastor. So that the man of God, ikaw, may be complete and equipped for every good work. Pero extend mo ng konti. Applicable yan sa atin o hindi? Hindi ka mangangaral. Applicable yan. Kahit sa sarili mo, for reproof, to correct me. Okay. Pag nagtuturo ako, bigyan ako ng knowledge. For training in righteousness, pagiging banal sa harap ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin binigay lang yan. Kaya si Timothy ang sinasabihan ni Paul yan. Lahat tayo. Evangelist. Hindi ba? Iba-iba tayo ng gift. Tama? Pero as a child of God, ang main duty natin is to share the gospel. Yan ang sinasabi natin dito. Now, the other word is reading the Word of God. Yan pa. One of the many spiritual disciplines. And the last spiritual discipline, which I'm going to discuss to you, is napakaganda. In line with your forum. In line with the shift ng Gisep Ortigas sa mga growth groups. Kasi
Siguro, total, isang church naman tayo. Whether you are incorporated or not. Sa ngayon, we will pray about your incorporation pala. No? Anyway, sinasabi ko lamang dito, kahit na yung preaching kasi sa Ortigas, kung ano yung preaching ng linggo, yun ang gagamitin ng halos lahat ng growth group in their BS. Pero nag-shift na ngayon, mayroong proposal to shift to evangelism. To be reminded. And witnessing is evangelism. Kaya nga sabi nga ni Mateo rito, no? Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Let your light shine. And how can that be? Magaling ka mag-pray. Yan ang priority mo. Are you busy praying? Sabi nga, then you are really busy. Are you busy reading the Word of God? Then you are really busy. Hindi naman lahat yan. Kahit ako minsan, pagka dumudulog ako sa Panginoon, alam mo yung, di ba, yung reading Bible to the 1 year? In 1 year pala. Meron yun babasahin ko, no? Alam mo, day 1. Marami pa ng ganito, hindi lang ako. 1, January 1. Uy, January 2. January 3. Ang ganda yan, ang ganda. January 4. Yung next na basa mo, March 2. Hahabulin mo ngayon kung anong topic nun. Di ba kasi sa reading the Bible, may old and new? Magandang practice yun. Magandang practice yun. Pero ako, personally, may struggle ako doon. Sinasabi ko sa inyo what I struggle with as well. Kaya minsan ang prayer ko sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako to be really diligent and consistent. Kasi ito lang ang paraan. Lalo na, nagtuturo ako ng salita mo. I do not want to fall short of my ministry in preaching your word. So, 45 minutes Tama-tama, matatapos na tayo. So that they may see your good works. So that they will be able to glorify your Father in heaven. Madali naman na-explain yan Simple lang. Anong ibig sabihin ng Matthew 5:16? Gawa ka na illustration. Yung kandila, pag sinindihan mo, hindi mo pwedeng itakpan ng ano yun. Ng balde. Tama? Ano man ang sindihan mo, kinakailangan expose yan para for you to be able to see clearly and for people to see clearly. Ano sinasabi rito? Let your light, patotoo yan. Testimony yan. So you have now 2 or 3 spiritual disciplines. Prayer, consistent ka, I do not know your prayer life. Sabi nga isa every gising is a blessing. Tama? Tama rin yun Di ba kasi masyado tayong focus tayo sa trabaho natin no? Minsan hindi na tayo nakakapag-pray. Di ba? Maluluma talaga tayo ng mga Koreano. Yung mga Koreano, nakarinig ba kayo ng prayer ng Koreano kahit di na naintindihan? Di ba? Sila, umahawak pa sila sa puno Panginoon, halos hugutin na yung puno sa pagkakatanim Hindi mo kaya lumain yung prayer, prayer life nila. Ano ba mahalaga? Pag mga Kristiyanong pilosopo, ano ba mahalaga pag nakaupo ka, nakatayo ka, nakahiga ka? Ano ba pinakamagandang posture ng prayer? Kung meron pinakamagandang posture ng prayer, posture lang wag natin pag-aralan yung content. Kung meron pinakamagandang posture ng prayer, wala sa ating mga Pilipino yon. Because yung mga kaibigan natin sa Mindanao, pag nananalangin sila, itong noo nila nakadikit sa semento. Kaya ba natin gawin yon? Ginawa niyo na ba yun? Sinubok niyo? Hindi pa. Anyway. Okay rin. Kaya lang magpe-pray ng patulog ka na, antok na antok ka. Dahil yung amen sa umaga na yun Anyway, reminder. So you have 3 spiritual disciplines. How to mature in the faith, prayer, the Word of God, and you witness. Not only verbally, you witness with our life. Pag nakita ng tao yan, prayerful yan. Tsaka maalam yan sa salita ng Diyos. At tsaka ang ganda ng patutuo niyan sa pamilya niya. Tsaka sa iglesia. Then people will say, talagang mature yan.
Alam mo, isang mananampalataya na mature, maraming opportunity yan eh. Because nagdadala ng Panginoon Diyos ng opportunity sa kanila to be able to minister and to share. Di ba? Kung ikaw ay wardi-wardi na mananampalataya, di ba? Para kang susulpot lilitaw, para kang palitaw, eh, walang, di ba nga, sa mga meeting lang eh, no? Sa elders meeting, ganyan, sa deacons meeting. Di ba, yung the elder ba, tsaka yung deacon dito, once a month ba kayo nag-meet? Di ba, maganda yan eh. Once a month na kayo nag-meet, hindi pa nag-meet, hindi pa mahatin yung iba. Meron nga dyan eh. Sa loob ng isang taon, 2 beses lang umaten, ang ingay pa doon sa meeting. Siya yung parang boss. How will you mature in the faith? Prayer, the Word of God, and by witnessing. Ito po yung ating isang maikling reminder lang. To attain spiritual maturity, we need time to spend with God in prayer. I do not know about your prayer life. Kayo lang po ang nakakaalam niyan. We need to meditate on God's Word always. Hindi lang yung pagka may problema. Kami mga ganun ng palataya eh. Problema ako. Ano nga sinasabi ng salita ng Diyos sa napagdaraanan ko? Doon lang nila bubuksan yung salita ng Diyos. Di ba? Sabi ko nga, good practice din yun eh. Yung mga encouragement ng mga ibang mga to read your Bible in 1 year. Maganda yun eh. Ako, I admit, I fall short of that. And live a life that is holy before God and men. Dahil pag hindi maayos ang buhay mo sa harap ng Diyos, ipokrito ka kung maayos ang pamumuhay mo sa harap ng kapwa mo. Yun ang katotohanan. Hindi mo pwede sabihin, Panginoon, mahal na mahal kita, pero inis na inis ako dito sa taon to. Hindi mo rin naman pwede sabihin, mahal na mahal kita, kaibigan, pero okay lang sa akin yun, sa Panginoon. Hindi ganun yun. It must cascade sa larangan ng ating ginagawa, sa larangan ng ating pananalita. Kayo na lang ang makakaalam yan. Ako kaya ay lumalago sa pananampalataya. Ako, ilang taon na akong Kristiyano. 1980 po ako nakatumanggap kay Kristo. Kaya yung mga sinasabi, nung nakita ko ni Kristo, mali. Parang hindi naman nawawala ang Diyos eh. Ikaw ang nawawala. Papasalamat ako sapagkat natagpuan ko si Kristo. 1980, 44 years na ako. I look at my life. Sabi ko, Lord, kulang pa. Marami pa akong dapat malaman. Marami pa akong dapat matutuhan. And I admit that. Kaya lang, may mga tao talaga na bagong pananampalataya lang, no? Talagang gusto lahat ng mini sa simbahan, samahan. Well, sa tingin nila, that is the one way to grow. Pagka po tayo ay may edad na, people expect us to be mature in the faith. Ganyan lamang po yan. Pero right now, itong spiritual disciplines na ito i-practice natin. Prayer, reading the Word of God, and being a good witness. Then, you can say to yourself, and people can say to you, you are really maturing in the faith. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan, Panginoon, upang ang inyong salita, lahat po ito ay aming maisa pamuhay. Bigyan mo kami, Panginoon Diyos, ng tagumpay sa aming pong pakikibaka dito sa mundong aming ginagalawan. At naway, maging maganda ang aming patutuo, higit sa lahat sa iyo at sa aming kapwa. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga pala. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Dave. Thank you for sharing us the Word of God. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon at patuloy siya nagdadala ng mensahero sa atin pong kalagitnaan. Kaya, to God be the glory sa buhay po ni Pastor Dave, sa kanyang pamilya po. Okay, at this time, would like to recognize our guests and visitors. So, kung meron po sa ating kalagitnaan na first time po maten, pwede ba natin ganyan tumayo?
Dito po sa bandang kanan, meron po ba first time? Sige po. First timer po. Meron po ba? Yun, meron po tayo. Thank you very much for coming to GC Montalban. Dito po, okay, maraming salamat po sa pagdalo. Meron pa po ba? Okay, kung wala na po, pwede ba nating tumayo at awitan po natin sila na ating pong welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, We'll grow together, worshiping our Lord and King. With all our hearts, we welcome you to GCN. Okay po, maraming salamat po sa pagdalo. Yung ating mga visitors po ay inanyayaan po namin sa ating welcome center po pagkatapos ng ating worship service at gusto po namin kayong makilala na lubusan po. Okay, let us bow our head and let us pray. Dakilang Diyos, tunay nga po na napakabuti mo. We thank you, Lord, for enriching us with your message. Salamat po sa mensaheng ito, Panginoon, about growing in spiritual maturity po, Panginoon. Lord, strengthen us. And Lord, as we apply this teaching in our daily lives, aiming to grow deeper in our faith and closer to you, God. Let the Holy Spirit guide us in wisdom, patience, and humility as we seek to reflect your love more perfectly every day, O God. Panginoon, as we depart from this place, may the peace of God, which surpasses all understanding, guard our hearts and minds in Christ Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen and amen. God bless everyone. As we end our worship service today, so awitin po natin ang one way. Maraming po salamat sa bawat isa na dumating ngayon. Kayo ay tunay na pagpapala sa bawat isa. I lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times, it's you I seek. I put you first, that's all I need. I'm humble, all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're always there. You were always there. Come on! Every hour and everywhere. It's abound so deeply within me. You will never ever change. You will never ever change. Yesterday, the same, the same. Forever till forever, it's the end. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Isa pa! One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Thank you very much. God bless us all. See you again on Sunday morning.